Good morning sa bawat isa. God is good. All the time. Amen. Masarap pa magpuri sa Panginoon. Okay, so lahat tayo. Alam niyo po ba yung kanta natin? Napakaganda po siyang pagmuni-munihan. Sabi doon ay na dapat tayo ay ilapit yung sarili natin sa Panginoon. Hindi dapat natin ito nilalayo di ba? So sabi doon sa pangalawa unang kanta is, ito'y tama natin. Ito'y binigay sa atin ng Panginoon. At kahit ano pang mayroon ito, dapat sinisikap natin ito na nilalapit Dapat inaalay natin yung ating buhay sa Panginoon na maayos. Iniihanod natin na karapat-dapat para sa Panginoon. Tama po? Yung Biblia ay laging nagpapaalala sa atin. Okay, so today, itong month natin is the right in my heart. Okay, so dahil itong month natin is about love, celebrations of love, so we will discuss about the right thing to do in my heart or to your heart. Okay? So, ang buhay natin ay kinakailangan siya ay maging maayos. Hindi lang doon sa paningin ng mga tao Okay? Ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Okay? Lahat tayo. Dapat gumagawa tayo ng isang bagay na dapat para sa Kanya. Hindi para ako ang tumayo dito ay para publik na mo. No. Okay? Lahat tayo na pumupunta dito, lahat tayo na napapagamit sa Panginoon, ang dapat ang nabibigyan ng karangalan ay ang hindi tayo. Di ba? So, kaya sabi dito, the right thing to do in my heart, ano ba yung gagawin ko sa aking puso? Di ba? In your decisions. Di ba? Ano yung gagawin ko sa aking puso? Especially mga kapatid sa araw-araw na ating ginagawa, ano ang kailangan kong gawin? Di ba? Anong magagawa ko dito? Marami nagtatanong ngayon, ano gawin sa puso ko? Maraming nalilito, maraming nalilinlang. Okay? Gusto ng Panginoon sa buhay natin na ayusin natin ito. Tangan na natin yung buhay natin. Alam ng Panginoon na mayroon tayong nasapat ngayon. Pero hindi yung sasapat na iaalay natin sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon yung buhay natin. Tama po? Kasi lahat ng bagay na mayroon tayo, hindi naman natin dadalhin Kung yung ating iharap sa Diyos ay hindi yan. Ang iharap po natin sa Panginoon yung ating sarili. Di ba? Wala tayong pwede pagmalaki kahit ano. Even pinakamaliit na meron tayo sa cell ng ating katawan, hindi mo yan dapat ipagmalaki sapagkat yun ay sa Panginoon. So what is the right thing to do in our heart? What is the right thing to do in my life? Of your life? Or to your life? Ano yung mga gagawin dapat natin sa Kanya? Di ba? So sa buhay natin, kung talagang mahal natin ang Panginoon, gawin natin yung the best. In every circumstances, gumagawa tayo ng hakbang na dapat napapalapit tayo sa Diyos dapat Hindi yung gumagawa tayo ng paraan, napapalayo tayo sa Panginoon. Hindi dapat ganun Huwag magbaligtad yung isip natin. Tumataliwa sa sinasabi natin yung ginagawa natin Dapat hindi po siya dapat nagkakalayo, dapat magtugma siya. Hindi pa pwede magkahiwalay yun. Ang isang Kristiyanong namumuhay, dapat kung anong kanyang sinasabi, yun din yung kanyang ginagawa. Tama po? Okay, sabi ko rito, sa ating pag-aaralan ngayon is the right thing to do in my heart. Ang tamang gawin sa puso ko. Sa inyong desisyon. I'm making a decision sa ginagawa po natin. Ano yung magandang gawin ko? Magandang gawin ko sa puso ko. Di ba? Ito is a timely or perfect time na dapat natin ayusin yung puso natin. Sapagkat pinag-aaralan ngayon about this month is celebrations of love. Ang sabi ng iba is Valentine's Day. Sa totoo lang walang Valentine's Day po sa yung Valentine's Day ay ginanap lang naman yan ng mga gumawa niyan. Yung Valentine's Day na yan is para noon kung ano yung nais nilang gawin para yung tao ay magkaroon ng celebration, ng ganito, ng ano. Ang problema ay nagkakaroon po ito ng kalungkutan sa paningin ng Panginoon. Wala naman sana gawa ng about celebration, about heart or love. Subalit ay nagiging nasasamantala po ito ng ilan.
nagagamit po sa isang bagay na napapahamak ang isang tao. Christian love, Valentine's Day. Sige nga, balik-baliktad nga natin yung Biblia natin kung may nakalagay yung Valentine's Day. Walang Valentine's Day po dyan. About love po yan ng Panginoon. About heart. Diba? Walang Valentine niya. Si Valentine po yung gumawa niyan eh. Diba? Okay, sabi dito, sa talata, give your heart to God. I think this is the right thing to do, is to give your heart to God. Kung ikaw ay nagtatanong ngayon, ano sa puso mo? The right thing to do is to give your heart to the Lord. Tama? Yan yung pinaka-best way. Yun yung pinaka-magandang bagay na dapat natin gawin. Okay? Sabi niya, is to protect your heart. Okay, this month, ang ating layunin is to protect your heart. Okay? Yung heart natin, hindi natin sarili. Yan ay sarili ng Panginoon. Pag wala na, di ba? Kaya, ang pinaka-magandang gawin, the right thing to do in my heart is to give your heart to God. Diba? And then if you give your heart to the Lord, and then, ikaw ay nasa proteksyon ng Panginoon. Pag di mo ibigay ang iyong sarili sa Diyos, paano mo ngayon mapoprotektuhan ang iyong sarili? Ang daming tao ngayon, ang daming puso ngayon na nila dahil walang proteksyon ng Panginoon. Ayaw nilang ibigay sa Diyos sapagkat gusto nilang ibigay sa iba. Huwag kayong basta-basta magbigay ng puso niyo. May problema tayo dyan, kapatid. Ha? Huwag mong ibibigay yung puso mo agad-agad ay yung ngayon mismo at ibibigay mo yung puso mo, mag-iingat ka. Di ba? Mag-iingat tayo. Okay? Itong ating babasahin ngayon is to remind us na kung paano po natin inaayos yung bawat desisyon natin. Kung ano kasi yung nilalabas ng bibig natin, hindi yun naman yung laman ng ating mga puso. Okay? So, ang bawat isa ay ating pong inaayayahan na tumayo sa pagbabasa po ng Biblia. And then, doon po sa screen ay manilalagay po tayo. And then, sa lahat ng mga kapatid, may Biblia po rin. Jeremiah, chapter 17, 9, and 10. Jeremiah 17, 9, and 10. Okay. So, si Ime, kung narinig na kayo, Brother Charles, nakuha na? Pakitulungan si Brother Charles. Okay, hindi pa alam. Jeremiah. Yan. Chapter 17, verse 9 and 10. So, pakitulungan na lang po yung hindi pa natukuha. Pakitulungan na lang. Okay. Nakuha na, Kuya Charles? Kuha? Okay. Ano pagkalan mo, Ben? Ano pagkalan mo kaibigan mo? Ray? Sige. Share kayo dalawa. Marunong naman siguro kayo magbasa. Okay, so let us read all together. 9. The heart is more deceitful than anything else, and the spirit is sick. Who can understand it? Then I, the Lord, examine the mind. I taste the heart to give to each according to his way, according to what his actions and deserve. Okay? So tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan, kami po ay naririto. Lord, we ask favor, Panginoon, na kailangan po namin ang kaalaman. Kailangan namin, Panginoon, yung teachable heart. Kailangan yung humble heart, Panginoon, upang naunawaan namin ang mga salita ninyo, Diyos. Lord God, samahan niyo kami sa pag-aaral na ito. Ang layunin nito kung bakit kami nag-aaral, Panginoon, ay ikaw, Diyos, ay mailagay namin sa tama sa buhay namin. Na hindi namin mailalabas sa puso namin kayo, Panginoon. Kung mapapasok namin kayo sa puso namin. Lord God, tulungan niyo kami pakialaman ang puso namin. Nais po namin ito ibigay sa iyo, Panginoon, upang sa aming mga desisyon, sa mga dapat namin ginagawa, ay maging tumbak at tama ito. At hindi kayo malulungkot, Panginoon. Tulungan niyo kami ang puso namin ay maitulak po namin mapalapit sa iyo. Hindi namin maitulak ito na mapalayo sa iyo, Panginoon.
Tulungan niyo kami, Panginoon, at inaalala po namin na ang puso ay napakahalaga. Dahil ang pag-ibig ninyo, Panginoon, ito ay importante para sa amin. Inaalala namin ito, Diyos, sapagkat dahil sa pag-ibig ninyo, pinayaran niyo kami, nakalaya kami, dahil sa iyo, Panginoon, sa kalumayo sa iyo, ang kailangan namin ay lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa sa tanging pangalan ni Jesus. Aming haling sa kanan. Amen. Sige. So, magbasa ako dito sa Tagalog po Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Sige, di ba? Ang tanong sino yung nakakaunawa? Paano ko maunawaan ang puso mo? At paano niyo maunawaan ang puso ko? Di ba? So, mayroon ka agad tayong dapat pag-usapan. Para maintindihan ko yung puso mo at maintindihan yung puso mo, sabi natin is give your heart to the Lord. Maintindihan natin yun. Pero kung hindi natin ibibigay parehas yung puso natin, magkakaroon tayo ng isang boundaries, magkakaroon tayo ng isang bagay na marahil magkahiwalay tayo ng opinion or principles. But the principles of the Bible is to give your heart to the Lord. Tama? Yun yung prinsipyo Okay, din sabi dito, sa talata, ito'y mandaraya at walang katulad. Ngayon po na ito, ang pusong mandarayang pumapasok at sumasaya. Marami din mga puso ngayon na talagang hindi naman siya mandaraya. Pero karamihan ay maraming puso ngayon sa manda ito ay mandaraya at marami po ang madadaya. Sabi mo na rin dito Dahil marami ang mandaraya, hindi po natin may kakailan na marami talaga siya manadaya. Kung wala pong mandaraya, wala magpapadaya. Di ba? Kung hindi ka magpapadaya, walang magdadaya sa iyo. So, sabi dito sa talata, ito'y mandaraya at walang katulad. Ito yung sinabi po sa aklat ni Jeremiah. Kaya sabi diyan, ito ay isang kasabihan na binanggit po dito ni Jeremias. So, maliwanag po yan. And then sabi dito, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, tingnan natin. Bakit po natarget po yun? Sa puso natin, magkikita po ito ay innermost. Ito po yung ating puso, pinaka-sentro ng buhay ng tao. Di ba? So sabi diyan, wala na siyang lunas. Bulok ang puso ng tao. Kasama ako, kasama kayo. Di ba? Kaya magdaraya yung puso Kaya hanggat hindi po natin ito ibibigay sa Diyos, hayaan natin maging bulok. Hayaan natin na walang lunas yung puso natin. Ang dami pong nadadaya dito. Hindi lang ito usapin doon sa believer, maging sa believers, ang dami pong ngayon nadadaya. Why? Influence of community. Influence of friends. Di ba? Napakarami pong nadadaya sa totoo lang mga kapatid. Kaya sabi niya dito, wala nang lunas, ito ay bulok. Kung hahayaan po natin itong maging bulok at wala nang lunas, yun talaga yung maging kondisyon ng isang tao. Talagang wala na ba talaga itong lunas? Di ba? Sabi dito, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ang Panginoon, doon tayo nilalagay. Doon pinatatatag tayo sa pananampalataya. Hinaharap tayo sa iba't ibang mga pangyayari. Nilalagay tayo doon at tinitingnan niya kung ano yung magiging kondisyon ng puso natin. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon. Diba? Naglilingkod ka sa Panginoon and then, lalagay ng magiging trap para sa'yo kung ikaw ay magpapatuloy hindi. Kaya, yung puso natin nag-iisip siya ngayon. Kapag ikaw ay hindi nag-iisip ng maayos, may posibilidad magkaroon ka ng problema. Imbis na naglilingkod ka sa Panginoon, baka mamaya, mawala ka dahil doon sa problema sa ating puso. May mga mali tayong desisyon sa totoo lang. Di ba? Lahat tayo meron maling mga pagdidesisyon. Dahil kulang tayo ng consultations sa ating Panginoon. And then, hindi po natin masustain. Diba? Hindi natin nasusustain yun.
consultation sa Panginoon, mahirap talaga. Why? Your feelings and emotions minsan yung nanguna. Diba? Totoo hindi. Feelings. Huwag ang pure feelings, mga kapatid. Your emotions. Kaya sabi dito sa talata, manlalaya yung puso. O, di ba? Ang Panginoon nakakasiyasat. Tinitingnan ng Panginoon yung bawat isa sa atin. Nilalagay tayo doon na mayroong tatrap minsan doon sa atin. May ilalagay na ganito kung sino yung pipiliin mo. At ay talagang ganun yung sitwasyon. Kaya mali na tayo nagkakamali eh. Mali na tayo nagkakasala. Hindi ba? Hindi, sabi dito mga kapatid, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Alam niyo po yung ginagantihan? Hindi sang-ayon dun sapagkat ginagantihan. Ginagantihan ng Diyos. Okay? Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. And then, sabi, at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, dito dalawa, ginagantihan, ginagantimpalaan. Ano ba yung magiging resulta nito? Ano yung consequence na ginawa ko nito? Di ba? Ano ba yung gantimpala sa akin? Ano ba yung reward sa akin ng Panginoon dahil ako ay ang puso ko ay maayos siya? Okay? So, balikan natin yung walang lunas. Balikan natin na bulok. Yung kabulukan yung puso natin. Magiging bulok talaga yung puso ng tao pag wala kang pagpapasakop sa Panginoon. Magiging bulok ang puso mo kung wala kang pagpapagawa. Magiging bulok ang puso mo kung hindi mo i-admit kung ikaw ay nagkakasala. Magiging bulok talaga siya. Tama? Talagang ganun yung mangyayari. Hanggat hindi mo yan ibigay sa Panginoon, hindi magkakaroon ng lunas ang puso mo. Patuloy na mabubulok, patuloy na wala ng lunas. Isa lang ang lulunas yan. Hindi pwede siya. Kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Tama po? Hindi pwede sino po yung makakapagabot sa inyo. Kundi yung salita o kung ating Panginoon. Amen po? Okay. So, sabi dito mga kapatid, so para maproteksyonan po natin yung ating mga puso. Okay. Sabi dito sa ating panimula, while it encourages honor, integrity, and honesty, it also warns that the human heart can be deceitful and should be guided by God's word rather than feelings alone. Let us cultivate a balanced use of mind and heart. Pagpapairalin mo lang lagi yung puso mo, di ba, Sister Eliza? Ano sa palagay mo yung mangyayari? Brother Ryan, kapag pairalin mo yung puso mo, it's talk about, di ba? Emotions. So, kung ito yung papairalin mo and then siniwalat mo at hindi mo ginamit yung isang bagay na dapat gamitin mo, yung isip, palagay nyo, magkakaroon ka ng problema? May malaking kang problema yung kakaharapin. Hindi mo dapat sinasantabi yung dalawang bagay na ito, yung isip at ang iyong puso. Mararamdaman mo yun eh. At doon sa kanyang sinasabi, maintindihan siya. Pero kung hindi mo gagamitin yung itong isip na ito na yung gagamitin mo, nagpuro ka ng pakiramdam. Gamitin po natin yung isip natin, yung ating puso. Maraming biktima nito ngayon. Nagkwento sa akin si Termita. 15, 17 years old. Nakausap mismo ni si Termita. Alam niyo kung ano nangyari? Yung isa ay buntis, yung isa ay nanganak na. Sino yung may alaga? Yung magulang. Nakin O, di ba? Nauwi sa alanganin. Baka kilala niyo po yung aking binabanggit. 15 years old, nag-aaral. Then 17 years old, buntis pa yung isa. Yung isa nanganak na, at ngayon nag-aaral. Siya ngayon may problema.
Itong month na ito, ay dapat tayo maging maingat. Lalaki ka man o babae. Hindi na ito tungkol sa babae, maging sa lalaki. Oh, di ba? Kung wala yung salita ng Diyos sa totoo lang, lahat tayo mapapahamak eh. Mawawalan tayo sa linya na buhay bilang isang Kristiyano. Tama ba? Alam niyo mga kapatid, yung Biblia para sa akin very useful. Every time na kami ay nagbabasa, doon namin nakikita kung ano yung mga dapat na pamumuhay. Hindi ko pinagpapalagi, kinikwento ko lang po sa inyo kung paano kami nagbabasa ng salita ng Diyos. Maging yung aking mga anak, kung paano sila nagbabasa, paano nila iniintindi yung salita ng Diyos. Kaya napakahalaga sa mga bata pa, marunong ka nang magbasa. Para lumaki man ay maalalaman mo kung tama ulitin ang iyong ginagawa. Di ba? O, sabi dito, bagaman inihikayat nito ang panloob na integridad at katapatan, nagpabara rin ito na ang puso ng tao ay maaaring maging mapanlinlang at dapat nagabayan ng salita ng Diyos sa halip na mga damdamin lamang. Linangin natin ang balansing paggamit ng isip at puso. Oh, tama ba? Yung pinito ko sa inyo, malaking problema ng nanay. Pag ganun po, yung naging sitwasyon. Hanggang tingin mo ibibigay sa Diyos ang puso mo, kanino mo siya ibibigay? Sister kami. Sa nanay mo, sa Panginoon, kanino? Design. Di ba? Magdi-design ka niyan. Andyan yung puso mo. Ikaw yung magdi-design. Pipili ka talaga niyan. Hindi yan mawawala. I'm not against. Doon sa nararamdaman yung feelings doon, sila crush nyo, gusto nyo. I'm not against. Galit din ako dyan. Pero yung papasok ako sa ibang sitwasyon, mahirap po yun. Di ba? Sa lahat ng mga kabataan dito, walang problema kung kayo ay may crush, may gusto. Walang problema yun eh. Bakit ako? Hindi nakaramdam. Bakit si Brother Ronnie? Hindi nakaramdam? Hindi ka ba nakaramdam, Brother Ronnie? Imposible na hindi siya nakaramdam. Ikaw, Brother Hermes. Hating gabi pa nga kami umuwi eh. Di ba? Oh. Pero ang akin dito na binabagit biblically, mga kapatid, maging sa akin, araw talagang napakalaki. Di ba? Hindi ko kayo pinipigilan dyan. Ang sitwasyon ko noong panahon, wala pa sa takong bulan. Pinag-aaral ka, papunta ka ng ganito. O, di ba? So, mag-isip ka kung ano yung dapat mong gawin. Paano ko ito gagawin? What is the right thing to do in my heart or to my heart? Diba? Huwag kayong bigay ng puso din yung babae man kayo lalaki. Huwag kayong bigay ng bigay, baka yung kabibigay ninyo yung puso nyo, magka-problema kayo. Diba? Nagkakapagsalita ka pa na ganito, I love you, baka lipas yung tawag, break na kayo. Di ba nagsasinungaling ka lang? Apektado, di ba? Ikot ka po talaga niyan. Tapos, hanap ko na naman rin ng iba, Brother Rudy. Tapos sasabihin mo na naman din ulit, Brother Sator, kung ano yung sinabi mo sa una, sasabihin mo din sa pangalawa. Tama ba? Di ba? Tapos break naman ulit ngayon. Hindi nyo ba alam? Ito yung sinasabi ni Jeremiah na bulong, walang lunas. O yan sa pasahay salim. Ito yung binabanggit po ni Jeremiah. Sabi dito, magkaroon po tayong balansing paggamit dito. Huwag niyo lang pairalin ang puso ninyo, mga babae at lalaki. Matuto din kayo mag-isip. Simple lang ito, mga kapatid. Pag umiinom yung mga lalaki ng mga ng portador, ng kids, saan dapat siya po ilagay? Dapat? Sa tiyan. Hindi dapat dito nilalagay sa dapat dito siya dyan. Bakit ko pinabanggit yun? After mo nagkain naman, nagsusundo ka na eh. O gusto na magpataya. Hindi nilalagay siya dyan eh. Nilalagay dito sa init ng ulo. Di ba? So dito, huwag yung pairalin yung damdamin nyo lang. Di ba? Yung parents, Kimberly ba yung pangalan mo ba? O si Kimberly, para matuto ka. Di ba? So yung balance ba? Mapabalas mo lang yung buhay mo. Diba? Na
hindi mapapaaga ka sa isang bagay na magresulta na pagsisisihan mo. Ito yung paalala natin sa Mateo, February 1. So, tatakbo talaga ito. Hindi na natin mapipigilan, Brother Ryan, yung February 14. Darating yun. Ang nais lang ng Panginoon, huwag kang padalaya. Sapagkat ang daming mga puso ngayon, napakarami ngayong puso sa buong bansa, mga mandaraya. Karamihan, mandaraya. Palit-palit, palit-palit, palit-palit. Diba? Sa Kristiyano, hindi gano'n. Okay? Hindi gano'n yung Kristiyano. Hindi gano'ng klaseng uri Kristiyano ang gusto ng Panginoon. Gusto niya na ibigay mo yung puso mo sa Kanya para maayos siya. Tama ba? O, hindi ba kayo, Brother Charles, na ibigay nila yung puso niyo sa Panginoon? Gusto mo na? O, di maganda ka na ng bouquet na bulaklak. Panginoon, para sa iyo ito. Tingnan ko pag kayo ay nabigay at makita ko yung simbahan puro ng bulaklak, totoo yung pinag-usapan natin ngayon. Pag may makita ko dito mga bouquet, may makita ko dito mga bulaklak, pag totoo yung sinabi ko doon. Ang mga bata, yung sinunod nila, yung bibigay nila sa Panginoon. Ibigay niyo po yan sa tao. Naku, may problema tayo dito. O diba? Kaya, give your heart to God. Okay? So, sabi dito, why do we need to give our hearts to God? Bakit kailangan natin ibigay ang ating mga puso sa Diyos? Number 1. Number 1, apat na bagay yung ating pag-aralan. So, number 1, the right guide of our hearts, God, so that we are not deceived. Okay, sabi dyan, ang tamang gabay ng ating puso ay ang Diyos upang hindi tayo malinlang. Kung ayaw mo talaga malinlang, kung ayaw mong baluko, ayaw mong madaya, lumapit ka sa Panginoon. Hindi yung lalapit ka sa kaibigan mo, sasagutin ko na ba ito? O diba? Ay naliligaw sa akin ng ganito. Pumunta ka muna sa Panginoon. This is the right thing to do, is to ask God. Diba? Kinakailangan mong lumapit sa Panginoon to draw to God, Lord, help me my decisions. Ano yung pwede kong gawin sa aking nararamdaman? Search my heart. Diba? So, ilapit mo sa Panginoon. Okay? Kailangan na maintindihan at ipapaunawa sa inyo ng Panginoon yung bagay na yan. Hindi yung naramdaman mo lang, takot ka dyan. Hindi ganun eh. Pag ikaw ay isang Kristiyano, nilalagay ka ng Diyos sa tamang pag-iisip. Nilalagay ng Diyos sa tamang kondisyon ang puso natin. Nagiging aware tayo pag ang ating Panginoon yung tinatawagan natin. Tama po? Nagiging safe po tayo doon. Hindi tayo madadaya kasi mag-iisip ka bibigyan ka ng kaalaman ng Panginoon. Pero kung ikaw ay babara-bara action ng dahil sa iyong nararamdaman dahil feeling sa emotion ng ganito kasi inutugan ka na ng kaibigan mo ng ganito, wala ka pa. Ilang taon ka na wala ka pa rin? Mas mabuti na wala ka pa, di ka nakasala. Di ba? Ano sabi dito mga kapatid? Letter A. God is our true guide. Ang Diyos ang tunay nating gabay. Sa bawat ginagawa ng puso natin, siya yung pangunahing gagabay. Huwag niyo po, ulitin ko yung nakarangin ko, do not underestimate yung discipline ng Panginoon. Isa ito eh. Kapag iyong i-underestimate ang Diyos, mawawala talaga sa iyo yung gabay eh. Malilito ka, madadaya ka. Kaya ang dami ngayon nadadaya. Dahil sa maraming nadadaya, marami din ang madaraya. Okay? Sabi po niya sa aklat ng Jeremiah 7 verse 9, sabi niya, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Talaga yung bawat isa, gagawa siya ng paraan para linlangin lang ang tao. Okay? Linlangin, dayain yung tao. At kung ikaw ay mapapauo na lang, Brother Rudy. Pag nakuha niya yung uo mo, tagumpay na. Okay na. Oo na. So, kailangan natin, sabi ka, isa niyang mandaraya yung ating puso. So, para maalis siya, magkaroon siya ng lunas, hindi siya tapatan na mawala siya. Yung sincerity. Diba? Yung motibo mo, pag nagawa mo na, wala na lahat. Dahil may iba yung motibo mo. Ano mo yung motibo mo, bakit ka naghahabol ngayong brother money?
Di ba? Ano ba yung motibo mo? Sino dito yung mga binata sino dito yung binata na may edad na? Sino dito yung binata na gano'n, di ba? Huwag kayong maghabol. Sa paghahabol, maraming napapahamak. Tama ba? Sa bawat naghahabol, ang daming napapahamak. Di ba? Huwag nyo, hayaan nyo sila kung ano yung sinasabi nila na anong sistema nila, anong paraan nila sa mga ganitong buwan na ito. Hayaan nyo sila. Ilapit nyo lang sa buhay nyo, ang buhay nyo sa Panginoon. Tama po? Okay, so sabi dito, letter A, the Lord looks at the heart, not just the outward appearance. Puntahan po natin yung 1 Samuel 16:7. Noong panahon ito, ang Panginoon ay nagpili na dito yung Panginoon na ipapalit kay Saul. Di ba? So, parang napagin ko na ito ng nakaraang linggo. Sabi doon na tinitingnan ng Panginoon, kasi si Samuel, nung dumaan yung mga kapatid ni David, mga mistiso, di ba? Mga matangkad, guwapo, ganun. So, sabi ng Panginoon kay Samuel, nirebuke po siya. Ito yung maganda kay Samuel, ha? Nirebuke po siya ng Panginoon, kinurit siya ng Panginoon, pero hindi siya nagdamdam. Di ba? Hindi siya nagdamdam nung kinurit po siya ng Panginoon. Bagkus pinakinggan niya, marami dito maramdamin eh. Di ba? Kristiyano mga maramdamin. Isipin niyo muna. Bago ko yung maglagay ng maramdamin sa puso natin, isipin niyo muna. Tama po ba? Katulad ni Samuel, sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako tumitingin sa paglabas na kalima. Ang tinitingnan ko ay ang panloob, sabi po. Di ba? Narinjik po doon si Samuel. Kung tayo gano'n, matapuhin tayo ayaw mo na mag-save sa Panginoon. Si Samuel hindi gano'n. Siya pa isang propeta. Naintindihan niya po yung salita ng Panginoon. Pinakinggan niya yun. Hindi niya na pinili. Wala eh. Kaya nagtanong ulit siya, wala ka na ba anak, GC? Ay, meron pa kong isa. Asa, ano? Sa po? Sa kawan? Sa pastulan? So, tawag mo, tawagin mo. Hindi siya nagdamdam, hindi siya nagtampo. Bagus kumuha siya ng para, sige pa tawagin. Ganun yung buhay dapat ng tao. Ganun dapat yung isang Kristiyano. Di ba? So sa pagkakataon na ito, sabi po dyan, na pansin po dito na ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso. Kung yung motibo lang yung tinignan ni Samuel. Di ba? Nung pumunta doon yung Samuel, nakita ka agad yung mga kapatid niya eh. Ay, ito na yung pinili. Sabi ng Panginoon, hindi Samuel, hindi. Tigil mo yan. Hindi yan yung aking pinili. Ang tinitingnan ko ay puso. Hindi yung paglabas na kaninaan. So, alam niyo kung bakit papalitan na po si Saul? Dahil sinabi kasi ng Panginoon, dapat patayin yung lahat ng yung naging kalaban po ni na Saul. Pero hindi po siya sumunod sa Panginoon. Bagos, kumuha siya ng isang handog na ialay sa Diyos. Hindi po pwede po yun na mapapagamit ka lang pagkapos sa mga bagay na parte dito ay hindi ka sumusunod. Mali yun ha. Mali yun. Okay? And hindi ako magtotolerate ng ganon. Pwede kang gamitin hindi sumusunod eh. Ang gusto ng Panginoon ay mahalaga ang pagsunod. Si Samuel, mapapansin po natin kung paano niya ginagawa ang sa prophet yung kanyang tungkulin. Tama? Sa pagkakataon na ito, makikita po natin na ang tinignan ng Panginoon ay yung puso. Kaya wala siyang magawa. Alam ng Panginoon eh, nasisiyasa. Kaya binasa natin sa 17 verse 9 to 10, ang Diyos ang sumasaliksik. Ang Diyos yung nakakita ng laman ng puso ng isang tao. Doon niya naintindihan, sabi, tama ang Diyos, di ba? Kaya ganun ang nangyari po dito. Ito po yung usapin po dito, ito po yung kinikwento ko sa inyo, ito yung pagbili po noon ni Samuel. Ni Samuel na pagpalit doon kay Saul as king. Ito yun. Di ba? Kaya lahat tayo, alam naman ang Panginoon yung motibo natin. Alam mo ba yung motibo ko? At alam ko ba ang motibo nyo? Di ba? So, kinakailangan maging maayos yung motibo mo at motibo ko. Katulad sa mga ito, kung
kayo man mayroong katipan, tingnan niyo yung motibo niyo muna. Ano yung motibo mo sa kanya at ano yung motibo niya sa iyo. Para huwag kayong magkasala. Sa oras na hindi niyo makita yan, may problema kayo. Why? Feelings. Feelings. Oh, feelings. Ano ang kata feelings na yun? Yung mga kata brother sa ano yun? Feelings. Oh, feelings. Purang feelings yan. Ayun yan, oh. Di ba? Yan. Hindi ganon. Yung naramdaman ni Samuel, ito na, okay. Okay na to, okay na to. Hindi. Hindi ganon. Okay? So, kaya, naghanap ulit si Samuel. Mayroon pa siya na. Walang iba kundi si David. Laging tinitingnan kasi ng Panginoon yung puso natin lahat. Okay? So, sige. Letter B. The pure in heart will seek God. Okay? Kapag mayroon kang dalisay na puso, makikita mo ang Diyos. Sa bawat ginagawa ninyo. Marami ngayon na mga dalagat binata. Dapat maging dalisay ang puso ninyo. Tama? Ang mga dalaga, magkaroon kayo ng security sa sarili ninyo. Huwag kayong maging pabaya sa buhay ninyo. Kasi importante kayo. At ang akala ng mga lalaki sila rin. Proteksyonan nyo din yung sarili ninyo. Babae o lalaki man kayo, matuto kayo magkaroon ng security sa sarili ninyo. Tama ba? Ito yung paalala ng Biblia sa atin. Magkaroon kayo ng security, magkaroon kayo ng pader. Huwag na kayong uho ng uho dahil sa inyong nararamdaman. Hindi ganun yun. Di ba? Marami napapahamak, nabumuyo sa kasalanan. Sa kagagawa nitong feelings na ito, hindi ko sinasabing masama po, yung paggamit ka kasi talaga ang nagkakaproblema. Marami pong napapahamak. Tingnan niyo, maging sinabi. Lingkod na yan ng Diyos, ha? Oh. Ito yung babanggitin ko po sa inyo, mga kapatid. Okay? So, sabi dito sa 58 na ito, mga kapatid, tingnan muna natin sa Mateo. Blessed are the pure in heart because they will see God. So, ang hinahanap ng Panginoon dalisay ang puso. O, di ba? Tama yung motibo. Pero kung ang iyong hinahanap laman, masamang motibo yung Brother Michael, di ba? Nakipagkasindahan ka dahil sa laman? O, di ba nagkasala ka? O, kaya maraming mga bata ngayon, maraming uso na yung ganito eh. O, di ba? Nakapagkita ko dito nung nakaraan sa inyo dito. Lagi tandaan, yung uso sa libutan ay hindi uso sa Kristiyano. Puntahan niyo po yung paraw. Puntahan natin Romans chapter 12 verse 2. Anong sabi po sa Romans chapter 12 verse 2? Do not be conformed to this age. O ayan. Clear, di ba? But be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Di ba? Ay, huwag nyo sabihin na porque ganun yung ginagawa, ganun na yung ginagawa ng Kristiyan. Ano pa yung pagkakaiba natin sa ganung mga tao? Di ba nakakilala tayo sa Panginoon? May pagkakaiba yun. Iba dapat yung hakbang natin, iba yung ating tinutulayan, iba yung ating ginagawa. Hindi gaya-gaya. Alam nyo, may narinig ako dito, isa kapatiran. Wala siya dito. At patagal na siya wala dito. Minsan nakausap ni Sister Mika. Sabi niya, hindi ko na pakalala. Sabi niya, uso na daw kasi ngayon yung pagsasama kahit walang kasama. At saka, uso na daw ngayon kasi yung mga ganito. Kaya, gano'n. Gano'n. Tingnan niyo yung pagkawala sa Biblia. Kristiyano dati, ngayon sumunod na sa Diyos. Kasi kung ano yung ginagawa, kung yung ginagawa din, ano pa yung pagkakaiba mo sa pagiging Kristiyano kung naglipat ka lang ng lugar? Walang man nabago sa'yo. Naglipat ka lang. Sayang ang paglipat mo. Di ba? Sayang. Dapat may nagaganap na pagbabago. Oh. Tama?
Okay, so sabi niya sa ating binasa. Okay, pangatlo. Kasi libre na tayo. Pangatlo. The right guide of our heart is God so that when we take action based on the right intentions. Ano? Di ba? Sabi niya, ang tamang gabay ng ating puso ay ang Diyos upang kapag tayo ay umilos, pag tayo umilos, batay sa tamang intensyon. Di ba? Batay, pagkilos natin. Napakalaga kasi yung pagkilos. Yung pinagit ko na sa inyo kanina. Ako ang ko sa inyo mga kapatid, kahit sinong lalaki dito. Kahit kami naligaw noon, ang intensyon, anong intensyon? Pag-explore. Tama hindi. Pero nang nabago at nakita ko yung Biblia, sobrang mali. At hindi ko tuturuan yung anak ko ng gano'n, sapagkat mali yun. Ano yung intention mo sa ginagawa mo? Di ba? Anong intention mo doon? Kaya sabi dito, sa talata na ito, ang tamang gabay ng ating puso ay ang Diyos upang kapag tayo ay kumilos, batay sa tamang intentions. Hindi natin nila lahat dito, yung tao. Hindi natin lalahatin. Diba? May mga nanliligaw na tamang edad na tama yung intentions. Pero may mga tamang edad na nanliligaw, mali pa rin yung intention. May mga babae hindi marunong maglagay ng security sa kanilang sarili. Kaya nagkakasala. Nagkakamali. Hindi na mabantay yung sarili kasi uso eh. Huwag niyong sabayan yung uso. Diba? Hindi yun maganda. Okay? Ito'y binibigay ko sa inyo para maging aware at paalala sa ating lahat. Pag mangarap din ako babae yung anak ko. Kaya dapat malaman din nila kung ano yung sinasabi ng Biblia. Tama? Okay, maging maingat kayo. Lalo na yung mga babae. Dapat siguraduhin ninyo na kayo ay malinis. Maging kung mga lalaki, siguraduhin nyo na malinis. Maayos kayo sa pagharap sa Panginoon. Tama? Ito yung ina-aware ngayon ng simbahan. Ito yung ina-aware. Lalo na sa babae. Ito yung ina-aware talaga. Okay? So, dito mga kapatid, sa talatang ito, letter A, love is encouraged not only in word, but in deed and truth. Diba? Ganyan po mga kapatid. And B, knowing the right thing to do and not doing it is sin. Ang sabi niya, ang nakakaalam ng katotohanan at hindi niya ito ginawa, siya ay nagkasala. Alam mo na pang mali yan, ginawa mo pa? O di nagkasala ka? E di nahulog ka na sa temptation, natrap ka ng temptation, nahulog ka na sa pagkasala. Alam mo na mali pala yun, bakit inulit mo pa? Bakit ginawa mo pa? Bakit mo pa pinagamit yung sarili mo? O di ba? Alam mo nang mali. O di nagkakasala ka na tuloy. O yung problema. O di ba? Kaya sabi dito sa atin ng Panginoon na ang pag-ibig, sabi niya dito. Basahin natin ito sa Tagalog. Sa po yun, verse John chapter 3 verse 18. Ang sabi niya, mga anak, huwag kayong umiibig sa pamamagitan ng salita. Marami ngayon nadadaya sa salita. Mga patara-tara sa salita, yung magiliw na pananalita. Hindi, mahal kita, bibigyan kita ng ganito, bigyan kita ng jewelry. O diba? Ang daming mga pasikot-sikot ng mga salita ng ganito para lang makuha niya yung isang tao, babae man siya o lalaki. Magiliw makipagsalita. Kaya itong manday ito, lahat ng mga salita na magiliw, mag-ingat kayo. Diba? Akala mo, okay-okay siya. Di mo pa alam kung ano yung intention niya sa iyo. Bakit kaya ako nililigawan ito? Bakit kaya naman ako nagpapaligaw? Laging yung ilagay sa isip ng mga kabataan, mga dalaga. Laging may bakit. Bakit kaya ako ganito? Bakit siya papatungan? Diba? Ano yung gagawin ko after noon?
Okay? Kaya sabi dito sa talata, mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Pwede bang magmahal na walang ginagawa? Pwede ba yun? Pwede ba magmahal na, alam mo, sinabi mo sa isang dalaga o sa isang binata, mahal kita. Okay bang sabihin mo yun? O hindi? O gusto nyo dapat mayroong ginagawa? Kasi bigyan mo natin ito ng binabanggit ko sa inyo ngayon para maintindihan natin. Ang pag-ibig na katulad nito na may ginagawa, o di ba ang pag-ibig sabihin dapat hindi lang sa salita, kinakailangan nito ay may gawa. O, dapat ipakita mo na may gawa ang iyong pag-ibig. Pero may dalawang bagay po ito. Pag-ibig na may tama at may pag-ibig na mali. Na gagawin mo sa isang tao, yung isang bagay na magkakaroon kayo ng punta. Mali po yun. Di ba? So, ang pag-ibig na binabanggit na ito, na sinasabi ni Ana, ang pag-ibig na mayroong puntungan na pag-ibig na talagang tunay mo siyang mahal, hindi mo siya gagalawin na magkakasala kayo. Tama po ba? Pero yung pag-ibig po, kapatid, na pinupunahan ka ng laman, ang tawag po nun ay pita na laman. Pita ng laman po yun, last of the flesh. Kaya nangunguna sa katawan mo na iyong ginagawa sa isang tao. Oh, yan po yun. So ang pag-ibig na totoo, na kahit sabihin mo yung salita na yun, tiwala ka na wala kang gagawin. Dahil yun yung tunay na pag-ibig. Pero yung pag-ibig na ang intention ay ganun po, wala po yun. Hindi yung puro pag-ibig. Basahin natin sa Corinthian ang ipapabasa ko po sa inyo. Okay, sabi dito sa Corinthian chapter 13. Puntahan po natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 7. O, sige. So, andyan na po kayo? Okay. O, basahin natin ha. Para malaman po ninyo yung pag-ibig. Kasi may dalawang bagay kasi yan. Yung pag-ibig na talagang puro naman yung pag-ibig mo. Tama po yun. Pero yung pag-ibig na tawag na ng laman, pagkakasala po yun. Doon sa mga tao na hindi pa man talaga dapat ginagawa yun. Pagkakasala po yun. Okay? So ito mga kapatid. Apa, andyan na kayo? Say amen. Kung andyan na po kayo, lahat ng may Biblia. Okay. Verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga. Na kahit ano pa man, nagtsatsaga ka sa isang tao, kung mahal mo talaga siya. Kaya ano yung sabi niya? At maganda loob. Magandang loob. Ibig sabihin mo lang iniisip na anong bagay mo na masama. Hindi. Ano? Hindi ka nagsino. Sabi niya, hindi, ano ba? Nagmamahuli o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapatalim sa kapwa. Hindi nito kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapabata, mapagtiwala, di ba? Mapagtiwala, and then puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Yan yung pag-ibig. Kasi may dalawa po yun. May pag-ibig kasi sa laman. May totoong pag-ibig. Ito po siya, nagtsatsaga. Hindi niya, wala po siyang gagawin dahil mahal niya ang isang tao. Okay, yung isa kasi pita ng laman na po yun. Umiira sa kanya yung pita ng kanyang laman. Yan po yun. Okay? So, ayan. So, tungo tayo sa ating pang-apat. Pang-apat, the right guy of your heart is God so that it can change and not commit sin. Ang posibilidad kasi mga kapatid, hanggat hindi natin ibibigay yung puso natin sa Panginoon, marahil na ikaw ay magkaroon ng pagkakamali. Anong tinawag doon sa atin ng Panginoon? Diba? Ang tinawag doon sa Jeremias, walang lunas,
bulok yung puso ng tao. Yan po yun. Kaya sabi dito na binabanggit na ang tamang gabay sa ating puso ay ang Diyos upang ito ay magbago at hindi makagawa ng kasalanan. Kapag wala ang Panginoon, hindi natin maibigay, ang posibilidad ay makagawa ng kasalanan. At yung pinakamabigat na problema ngayon ng isang tao. Diba? Tingnan niyo mga kapatid. Yung naka-design ng pagkikipagtalik sa babae at lalaki. Kapag kayo po ay mag-asawa at kinasal, doon po yung naka-design. Biblically, mga kapatid. At ito yung totoo na binabanggit ko po sa inyo. Hindi po naka-design na makipagtalik ka sa tao na wala kapakasan niya na yung puli na kung ano yung ugnay, hindi po yung pinagbawal po yun. Pinagbawal talaga yung kaya hindi kaya mabuti pa kaya kung gano'n sa alas ganyan yung nagawa kaya hindi po pinunod. Yan ay pagiging aware natin lahat. Sa anak ninyo, sa anak natin lahat, ay para maging aware. Na madadala sila sa lahat na maayos. Kasi hindi na po yun. Hindi mo, may tapos di ba may nagawa sa akin, hindi po yun, masakit yun. Kaya sabi dito, sa binabanggit natin, na ang tamang gabay ng ating puso ay ang Diyos upang ito ay magbago at hindi makagawa ng kasalanan. So lalo na sa panahon natin ngayon, ulitin ko, ang maraming epekto ngayon yung social media. Makikita po, kaya ingatan yung mga anak ninyo, maliliit pa lang. May mga bastos na ako nagpapakinggan mga bata. Maliliit, 5 years old, 6 years old. Alam niyo kung anong ginagawa? May sipon, pinakikita pa doon sa isang bata. Alam niyo ba yung alam na kung ano yung aming kinikwento? Isipin yung bata pa. Nakakapanood sila ng gano'n, kaya mag-ingat-ingat yung anak niyo. Kasi sa pag-open pa lang yan, alam po niyo, ang dami na pong karasuaan sa loob mismo dyan, sa teknolohiya na yan. Hindi po yan mali eh. Nagamit na po talaga siya. Yan yung naging problema. Kaya tingnan nyo, 8, 10, 12 years old, may anak. Diba? So, ito yung inaaral natin. Okay? Pero ito ay advice sa bawat isa sa atin. And reminders po ito ng Diyos para sa atin na. Kung susundin natin siya, good. Diba? Nasa sa atin. Diba? Kung pagkikita na natin, uwinin, nasa sa atin po yun. Okay? Nasa sa inyong lahat yung decision. Ang tawag ng sa ating Panginoon na mapabantay tayo. May pag-iisip na tama, 40-50, may tama na pag-iisip. Ilang taon ka rin learning? 19, oh, tama na, di ba? So, nakapag-iisip ka na di ba? So, lalo na doon sa mga bata pa. So, dagdagan sila ng karunungan kaalaman para makaiwas sa mga bagay na yun. Kasi sa totoo, hindi talaga maganda yun sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dalawa yung love eh. Yung love na puro, may love na intention doon ay para lang sa laman. Gusto lang sumigla yung laman mo. Yung problema. Kaya minsan yung iba, nakakagawa ng mali talaga yun. Hindi talaga yung maganda. Okay? So, sige. Sabi dyan, God create a clean heart and change a right spirit. Punta po natin sa 51:10. Ito yung pinaging ko sa inyo kanina. Sa 51:10, yung kay King David na ang kanya ang spirit talagang para si David. Ika nga, sa puso. Kaya ang lakas. Tingnan niyo, mag si Jesus, ang ginawa ng temptation na tinimpo si Jesus. Sabi, sige nga, ang bago gawin mo nga, gawin na, tinapay. 3 times po nun. Pero, kakaiba si Jesus. Hindi siya katulad ng tao.
Si Jesus, hindi po siya nadadaig ng tukso. Subalit ang tao ay nadadaig ng tukso. Yung 51:10, kwento po yan sa nangyari kay David. Sabi diyan, God create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Yan talata na yan, magtataka kayo, bakit nagganon tono ng istorya ni David? God create a clean heart. So sa ganyang usap pa lang, sa ganyang talata na yan, magtataka ka. Bakit mayroong ganito si David? Diba sabi niya, God create a clean heart for me and renew a steadfast spirit with me. Yung words na talata, yung talata na yan, makikita nyo na kagad na may problema si David. Ang problema ni David po niya ay nalay po siya ng tukso. Ayan, kaya sabi ni David, Mari Panginoon, magkaroon ako ng espiritu na nabago, sabi niya dito, clean heart, yung malinis sa puso. Ito ang ito ng Diyos ay malinis sa puso. Nagkakaroon ganito. Kung gusto mo na magkaroon ng lunas, yung kabulugan ng puso mo, kung sa oras na ito, kung ikaw man, babae, lalaki na may nagawa nito, nagaya nito, ang dapat mo na lang gawin, ang hakbang na dapat mong gawin, ina-advise na gawin niyo, lumapit ka sa Diyos. Di ba? Lahat naman, lahat tayo nagkamali. Pero yung pagsasabi ng sorry, pag nagsabi ka ng sorry, pangatawanan mo yan, na hindi mo na uulitin. Yan yung totoo, sorry. Pero yung sorry, then after that sorry ulit, hindi ka nagiging totoo eh. Kaya yung sinabi ni David, kaya nung nag-sorry siya sa Panginoon, talagang sinikap niya na mabago na hindi niya na yun maulit. At hindi na nga po talaga yung naulit. Ay, hindi na naulit. Ayan. Kaya, nung makita yung sibat-siba kasi, yun yung nangyari sa kanya. So, walang mature sa temptation. Lahat tayo dumaan dyan. Kaya huwag natin sabihin na nakatayo tayo ngayon. Ay, baka bukas, ay ikaw ay. Ayan, ganun po ang kaaway. Mabilis lang po siyang gumawa ng bagay na ikaw ay matutugso. Kaya dapat tayo ay maging alert and bibigilan always. Okay? So, God's promise will give a new heart and spirit. Okay? Kung ikaw ay nag-commit ng sin dahil sa iyong, ano sabihin natin, nagpagrelasyon ka sa isang bagay na hindi po naman talaga dapat at may nangyari na hindi talaga dapat. So sabi niyan, change. Okay? And then sabi niyan, God's promise will give a new heart. Pero huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang ulitin. Okay? Gumawa ka ng paraan para masitil siya. Pag nasitil yan, yun yung pinakamaganda sa lahat. Okay? Ang sabi niya sa Ezekiel 36:26. Puntahan ko ninyo ha. 36:26. Puntahan natin. Basahin ko muna dito sa Tagalog. Okay. Sabi niya, 36:26. 26. Nakuha niyo na po ba? O sige, basahin na natin sabay-sabay. Binibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Kung bakit na nakakubit ng sin? Dahil masuwayin tayo. O, doon sa binasa natin. Papalitan siya ng puso. Puso? Dalawa lang naman po yan. Puso masuwayin, puso masunurin. So, ang ipapalit sa puso masuwayin, papalitan siya ng puso masunurin. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone. Ang tindi dito, ano? I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Pusong bato. Ganun po kasuwan. Okay, so yan po yung apat na bagay na ating tinalakay. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sabi niya sa ating pagtatapos, don't just follow your heart, but let God change it. Diba? Sabi niya, huwag mong sundin ang iyong puso, kundi hayaang baguhin ito ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kayong basta-basta. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang puso niyo, huwag niyong ibigay ka. Pag-isipan, ibigay niya sa Panginoon. Huwag kong kakanikanikan.
Pangalawa, align your desires with God's Word. Diba? Align. So isang magandang bagay dito na ihanay ang iyong mga hangarin sa salita ng Diyos. So, tingnan niyo po yung Philippians chapter 4, verse 8. Ayan. So ito na lang yung last verse natin. Philippians chapter 4, verse 8. Sabi niya dito, sa talata, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Ayan, sabi na. At kapuri-puri, mga bagay na totoo, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan yung dapat nakalagay sa puso natin. And then, 3, o pangatlo, trust God's guidance to lead you in the right directions. Okay, sabi niya na magtiwala sa patnubay ng Diyos upang akayin ka sa tamang direksyon. Okay, so again, isa na lang. So ito na yung pang-apat, sin in the heart of man makes life conditions difficult. Once na ikaw ay na-commit ng mistake or sin, mahirap. Diba? Nagkakaroon ka ng regrets. Diba? Pag nagkakumit ka na lang na pag-Kristyano ka, alam mo nang mali, tapos nagawa mo, at talagang mahirap siya. Pag ikaw ay talagang tinatanggap ng Christian ka, pag nakagawa ka talaga niya, mararamdaman mo. So sabi niya, every person is responsible for the sins he has committed. Lahat tayo pananagutin ng Diyos sa ginawa natin kasalanan. Walang ligtas lahat po tayo dyan. Kaya din sabi niya, God knows the actions of every person, whether in mind or heart. Alam niyo ng Panginoon, diba? Kanina balik niyo yung Jeremiah 17 verse 10. And sabi niya, He rewards man according to his deeds, and He rewards man according to his lifestyles. Diba? Lahat tayo. Ano ba yung ginawa natin? Ano ba yung lifestyle natin? Ano ba yung pamumuhay natin? Kung ano man yun, ang Diyos yung magbibigay sa iyo. Ano man yung lahat ng ginawa natin? Whether good or bad, hindi ako yung magbibigay. I'm here to preach the Word of God, to deliver the words of God, para ipaalam sa inyo kung ano yung reminders ng Panginoon, para tayo maging aware sa mga ginagawa natin. As a Christians, dapat may pakita po sa atin ang Panginoon na kakaiba, lalo na sa mga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos o yung sinasabi natin, hindi Kristiyano. Diba? Dapat may mayroon tayong makita dito. Makita sa atin. Okay? So, God is good. And all the time, God is good. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po Diyos ay nagpapasalamat sa oras na ito. Lord, I pray, Panginoon, na especially, Panginoon God, your message of God. Na ilagay niyo sa puso namin, sa mga magulang, sa mga anak, sa lahat ng mga sumusubaybay. Yung magiging maingat kami, Panginoon. Let your Spirit guide us, O Lord, in all our directions, O God. Lord, be with us, Panginoon, in our daily lives, O God. Samahan niyo kami parati, Panginoon. Upang di kami ni Diyos makagawa ng kasalanan, Panginoon. Lord, alam namin na mayroon kami mga wrongdoing, mistakes, Panginoon. But tulad ni David, siya ay lumapit sa iyo na itong mga puso namin sumuway ay palitan niyo po Diyos na puso masunurin, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na every time na kami po ay nakapagawa ng kasalanan, na sa oras na kami ay nagsabi sa iyo ng sorry, kailangan din na namin ito ulitin. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin ito sa ilang pangalan sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon, na maging dahil sa iyo. Sa iyo ang lahat, sa kanyang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Maraming